Yon, so welcome sa episode 3 ng aming podcast na Puwede Lahat. Ako nga pala ulit si Angelo Kenneth. Lahat pwede. Pwede lahat. Oo kasi. Ay, sorry. Nagkamali na, episode 3 pa lang. Sorry, guys. Oo, kumakapa pa kami. Yon, Kenneth, Yun, si Jap, walang iba. Sigel. Ayun. Choy. Dito kami mag-share kasi medyo ano pa kami, no? Mahirap pa kasi kami kaya. Mahina pa yung production. Kaya hati-hati muna. Para makadagdagan yung cam. Ay, yung ano namin, mic. Yun o, iba-iba yung nakikita nyo. Parami kami ng parami. Pero kanina 3 lang kami no episode 2. Ngayon episode 3 nag-4 pero iba na naman kasama namin. Sabi ko nga sa inyo guys matutupad din namin yung pangarap namin na talagang kumpleto kami. Kasi hindi talaga Pero dating tayo dyan. Actually may napag-usapan kami ni Choy kanina. Gusto lang din namin i-share. Kasi nag-aaral siya ngayon Ikaw nga, di ba nag-aaral ka ngayon ng mechanical engineering? Tapos meron kaming pinag-uusapan kanina na kumusta, ganyan, pag-aaral. Iti-take mo ba yung board exam mo? Hindi. Laging tanong Wala, di talaga para sa akin lang. Parang kung maaga pa lang, alam mo na sa sarili mong hindi mo kaya, wag mo na ipilit kasi ang dami naman ng signs na na para malaman mo kung kaya mo ba mag-take ng exam mo hindi. Sa akin, hindi talaga kaya. Kaya pero wala malayo pa naman ako dun sa may choice na ako na mag-take ng exam So, magulo pa rin yung sa isip ko. Pero mas lamang yung hindi ako mag-take. And guys, disclaimer lang yon yung take niya, ay hindi yung take ko nung dun sa episode 2 namin. Pero hindi yung scripted Ayun din talaga yung take niya. Disclaimer lang. Though parang same na same kami ng sinabi. So, masasabi nyo nasa dugo yan. Kasi yung kuya ayaw din mag-board exam. Anti-peer pressure club. Anti-peer pressure club. Ikaw, Say, anong mo dun sa sinasabi nila? Pagdating sa pagte-take ng board, depende kasi sa tao may kilala kasi ako na 'di ba sa'kin, wala naman sa'kin yung yung board. Pero 'pag yung may nababasa ako na gusto nila yung mag-take ng board, ewan ko hindi naman siya yabang parang naano ko lang na wala gusto talaga nilang mag-take ng board. Si Benjo, 'di ba? Si Bill sa TIP. Parang 2 beses siyang bumagsak, ta's yung ngayon magte-take uli siya. Sa kanya ko nakikita yung wala talaga yung nagpupursige talaga siya dahil sa natapos niya. Tapos feeling ko pagdating naman sa board, ang mga magte-take lang talaga nun yung may mga mas na course. 'Di ba mas madalas yun sa engineering tsaka sa nursing. Yung iba naman wala namang ganun. Siguro baka kaya gusto niya rin, kaya eager din siyang maipasa yung board. Baka dun niya makukuha yung self-accomplishment ba, kumbaga tawag. Kasi parang alam mo yun, kung halimbawa degree holder ka na, ang goal mo is maging license So parang nonsense yung pagiging degree holder mo kung hindi ka pa may mga tao kasing gano'n na parang hindi siya magiging enough kung hindi niya pa mati-take yung isa pang, kumbaga di pa siya makakapasa ng board, di pa yun parang successful sa kanya. Kumbaga parang meron pang kailangan bago Pero may mga tao din naman na once na maka-graduate, all goods na yun, tuloy na nila kung ano yung gusto nilang journey sa buhay. Yun lang naman. Ako bilang na-surpass ko yung level na yan. Hindi, walang yabang yun Kasi twice akong nakagkaroon ng licensure. Parang wala naman kasi ito real talk to Nag-work na ako nung nag-exam ako dun sa 2 profession na yan. Alam mo ginawa sa akin nung company pagbalik? Pinalakpakan lang ako. Real talk yun. Alam mo ba binigay sa atin? Ito, yung company ko dyan, ang binigay sa akin, 500 pesos. Hindi yung dagdag sa sweldo Ano lang, sir, congrats. Tapos, ito pa nga yung nakakatawa dyan. 1,000 yun. 1,000 yung inaabot.
Tapos sabi, "Sir, ito 500 mo." Sabi ko, "Oh, 1K yan eh." Sabi niya, "Hindi sir, pengi ako 500." May sukli pa. Sabi ko, "Seryoso ka ba? 500?" Visit na Pero yun. syempre nag-thank you na lang ako. Pero when it comes sa reality, no, di siya nagma-matter talaga sa corporate world. Kumbaga nagma-matter lang siya una sa family mo, sa sarili Sa mo, sarili tsaka mo. sa mga colleagues mo, yung mga ay may mga tropa mo nung college, "Oy pre, license na kami," ganyan. Para 'pag nakita more on ano na lang siya, pride and ego. Kasi marami akong kakilala no, nung hindi pa ako, license, nagwo-work na ako, eh. So may mga Encounter ka na nakakasama ako na civil engineers, gano'n. Tapos hindi naman sa pag-aano, ang tingin ko talaga sa engineer dati, kapag engineer ka, big time ka. Oo, wala, legit 'yun. Kasi yun, Oo, kasi may umpisa reality check, eh. oo. Kasi yun din yung Maririnig mo sa iba eh. siyempre galing ako sa mga may magulang ako nakapag-aral sila. Siya sabi, "Ay engineer, okey yan." Kaso nung first work ko may mga encounter ako ng mga engineers, licensed 'to, parang sabi ko, "Ba't gano'n? Ba't parang Norms pa din. pagdudukot sa ano, sa bulsa parang ang meron lang resibo." Pang normies pa rin, no? Parang normie pa din. So hindi ito yung inaakala ko. Pero along the process, ano ko, in-embrace ko naman. Pero yun, nag-end up sa focus na talaga ako sa ano, sa gusto kong mangyari. Hindi Sa talaga makakatagos dun eh. Hindi talaga may mga nakakatagos, pero Sobrang may tagal. halo ng ano yun, Oo, yun naman. may mga halo ng illegal yun. Kunwari, inside job, Ang gusto ayan mo mga ganyan. mangat sa buhay. Realities yan ng ano, ng korpo kaya, ewan ko, 'di ba sinasabi nila kung sino daw yung sip-sip parang siya yung parang umaangat. Hindi naman totoo yun, yung iba sip-sip lang Wala yun, kahit talaga, anong gawin. pero wala naman talagang tira. Ang tunay ng mga tumatagos sa field namin, sila yung malalakas loob. Mga Sila mga yung, sariling, "Boss, willing ako na gumawa ng bahala sariling diyan, galaw. pagkatiwala mo sa akin." Tapos siyempre alam mo na yun, may onting dulas. Pero mare-relate natin sa hustle yan, eh, 'no, yung ganyang lakas ng loob. Siguro ano, sa hustling talaga, parang pagka bago ka maging businessman or maging pure hustler talaga, parang kailangan darating ka dun sa crossroads ng decision na parang life-changing decision ng ano, business mo. Tas dun malalaman kasi once na ano ka, parang para sa'kin, kung 100% na hustler dapat risk taker ka. Parang sugal kung sugal. Pero siyempre meron ka pa rin na parang magiging margin for errors na parang, "Ay kung mag-fail ba ako dito, 100% fail ba 'to?" Like parang katulad sa napag-usapan natin last time na kung magbi-business ka, parang mga 10 business, so para kung if ever na yung isa dun, dalawa dun mag-fail, may 8 ka pa rin na inaasahan na ano. So parang para sa'kin, gaano ka katapang na para mag-decide sa ganitong bagay na alam mong ayun yung magde-decide ng magiging takbo ng negosyo mo or ng buhay mo. Parang gano'n, yung, break mo ba, parang gano'n. Kasi ano, parang katulad dun sa ano, una nating episode na ano, na napag-usapan natin na siyempre when it comes to, making decision, siyempre maraming factor dun na ano, halimbawa magte-take ba ako ng risk dito sa business na 'to or itutuloy ko yung pag-aaral ko, parang gano'n. Kasi may mga taong gano'n, na nag-risk sila na mag-stop ng pag-aaral para magtrabaho. Kasi wala na, reality check na kailangan talagang tumulong, 'di na kayang makapagtapos ng pag-aaral. May mga ibang nagiging successful, may ibang hindi talaga. Pero hindi natin siya puwedeng ano, kumbaga parang, "Ay si ano naman gan'to lang ginawa, nakaano siya, nakatagos naman, baka makatagos din ako." So, parang hindi siya applicable sa lahat, parang gano'n. Kayo ano ba? Actually ano, napag-usapan namin yan nung huli kami pumunta din, yung nag-inom kami nila Ken, na nag-reality check kami when it comes sa hustle. Sabi namin, "Alam mo ba ang pinakaunang investment mo, sa kahit anong investment at business, ang makukuha mo diyan hindi profit, lesson." Lesson talaga. Lesson talaga. Kaya nga medyo ano, sabihin natin galing ka sa norm, nagka-idea ka, business, pera, pera. Kaya pala ang daming hindi tumutuloy sa pagbi-business.
Kasi ang laki ng expectation nila Na once na pinasok na nila kapag yun. pinasok ko 'to, 100K, 200K pinasok ko dito, sure ball 'to. Laki na Hindi eh. talaga. Ang laki kasi parang yun yung thinking. The more you risk, the more parang chances to win. Parang gano'n. High risk, high reward. High risk, high reward. Hindi nyo masyadong napupukusan yung high risk. Oo. Kasi nga risk yun eh. Oo. Yung tipong, kunwari, isang linggo, alam mo na agad, talo na eh. May mga gano'n na agad. Meron. May mga ganong Meron. business. So yun lang, no? Kasi marami akong minsan na-encounter na, yun nga, nalalaman nila, nag-hustle-hustle ako. Parang, uy, paano yan, sama. Hindi ko naman sa malay natin, interested talaga. Pero yun kasi yung reality na kapag lalo na yung pinakaunang-una, tandaan niyo yung unang-unang nag-hustle kayo, nagbenta kayo, nag-resell kayo. Yun ang pinaka first lesson nyo sa market eh. Kasi ang pinakauna kong lesson sa market nun, ang pinaka natatandaan ko is, nagbenta ako ng engine oil ng motor. Yan, naalala nila yan. Pre-pandemic yun. Yung pinangpuhunan ko yun, galing yun sa una kong 13th month sa Okay. work ko. Baba nun, parang ano lang eh. Parang 10K lang ata yun. Tapos sabi ko, what if i-boost ko to sa something na pagkakitaan ko ulit? Ano talaga ako, nandun yung, naramdaman ko yung sipag ko nun eh. Kasi umaangkat ako ng mga oil sa Caloocan. Di ba alam natin yan, mga nagmomotor doon. Iba yung trip eh. Pag Iba yung nandun. trip. Tapos ang motor ko yung Classic 250 ng Rossi. Oh. Doon ko kinakarga sa likod. So bumabaybay ako ng Araneta Ave. Ang laki ng mga box sa likod ko. Nakikita ko yung parang, ay, hustler ako ah. Hustler ako ah. Ito yun. Eto na yun. Kaso, parang naano ako, na-hype. Kasi, pinopost ko lagi. Masipag. Masipag. Talagang, hindi na ako nahihiyanan sa internet eh. Parang post lang ako ng post, nagbebenta ako, Wala ka ganyan. nang pakialam. Kaso, ang pinakang lesson sa akin doon, since, yan nga, may order, palitan ng pera, kailangan pala i-record. Kailangan pala i-record. Alam, pera na agad. Akala ko ganun na. So, sabi ko, yun ata yung unang lesson. Kasi para akong blind sa pera. Hindi mo Kumbaga, nakikita eh. nauubos yung stock. Pero hindi ko nararamdaman yung pera na bumabalik sa akin. So parang may Hindi mo na bumili, ma-monitor. eto bulsa na dito. Pera ko na yun. Parang, ay, gutom ako. Yun na yung gagamitin ko. Kailangan palang mag-record. Kailangan. Kahit yung normal na lang. Sulat lang sa notebook na kulay blue. Yung record book na yun. Kailangan mong pag-audit eh. Di ba? Lalo na't kung parang kahit naman sabihin mong small business, parang simpleng nagbebenta ka lang ng motor oil. Pero pagdating kasi ng auditing, pag-inventory, kailangan mo yun eh. Para makita mo rin kung, ay ano ba yung trip ko, kumita ba ako doon? Nabalik ba sa punan ko? Nalugi. Mga ganun ba? Para makita mo siya. Tapos yung isa pa na pwede rin nating maano dyan sa pagbe-business. Ay hindi, para lang pala sa akin, yung unang-una ko palang naging hustling kasi nagkaroon ng business yung si Mami dati na yung kung nabentahan ba namin kayo noon yung mga dumplings, Frozen. yung Shanghai, siomai. Ayun yung pinakaunang namin. Ang nalaman kong sinend mo sa akin, yung parang yung sa garapon, yung mga Yung mga yung mga kutkot. mga kutkutin kay Ark yun. Sa kanya namang hustling yun. Unang hustling niya. Sa amin, ayun, naging parang, di ko siya masabing totally parang family business. Pero parang, ang nangyari kasi, si Mami ang nagkukuha ng mga customer para bumili ng sabay. Kung makuha na namin yung mga orders, tsaka kami pupunta sa bilihan na tsaka namin bibiliin. Siyempre, konting patong, ganyan-ganyan. Ang hindi ko lang makakalimutan dun sa hustling namin kasi kami pinagdi-deliver. Pero mostly ako una eh. Tapos nagbabike lang ako. Then yung mga pinag-chat ko, mga klase ko, bili kayo ganito ganyan, ako magdi-deliver. Tapos meron akong kaklase na nag-order siya, tapos taga-Pagray. Di ba yung sa may Pagray, paahon yun? Nagbike ako. Napasubo talaga ako ng matindi nun. Sa mga nakakaalam guys ng Pagray, yung paahon doon, sa papuntang 4, sobrang tarik niya. Hindi naman ako bikers that time eh. Talagang parang
sige na, deliver mo to dun. Sabi ko, sige deliver ko yan. Tapos parang ang makukuha ko lang dun that time is 20. Ganun lang. Parang, pero kasi sa akin, mostly tulong talaga siya kay mami. Kasi, syempre, di ba? Kumikita naman dun. Ayun. Nandun na ako. As in, parang naging gulay yung binti ko. Hindi na ako makalakad. Sabi, iniisip ko, bakit ko to ginagawa? Sabi ko, ay hindi, tulong ko to kay mami. Sige, push ko to. Ito lang naman na patapos konti na lang Sabi, parang, ayun, doon ko na-realize na parang, pero yung pagod ko nun, worth it siya, lalo na na-deliver ko na yung parang, uy, tayo na, sale yun Ang laking bagay nun, kahit lang, isa lang. So, pag uwi ko naman, sobrang sakit ng binti ko. Lesson learned, wag mag-deliver ng nagbabike, naka-motor. Ikaw Grabe ba? ka naman, parang pag sinabi mo food panda, wag na sila tumuloy. Siguro depende sa topography ng land. Kung puro naman siguro kung sa city na patag-patag lang, pwede. Pero kung sa Antipolo, wag po kayo magbabike, guys. Unless kung bikers talaga kayo, okay lang. Pero kung hindi, non-advisable po siya. Sa Kaya- akin, sa akin yung nangasin ko nun yung Ay, hindi, diba, nung unang trabaho ko, sa boss, sa vape shop. Trabaho, ayun, business yun. Downfall nun, isang linggo pa lang, nanakawan na sila, diba, pinag-usapan yung business kanina. Doon na pumasok yung risk. Pero kasama sa risk yung manakawang ka. Ang vape shop kasi mainit siya sa mata ng tao, diba? Parang isang linggo pa lang katatayo ng vape, parang magkakasosyo sila 3. Tapos yung isa doon yung naiwan, tas parang binayaran na lang niya tong dalawa kung magkano yung inambag nila. Tapos kasi kaya yun binitawan ng dalawa, isang linggo pa nga lang, nanakawan na agad, naubos. Sino nagnakaw? Wala, Tingin nyo, hindi nyo... Taga doon lang rin siguro yun sa taas. Tapos kinikwento lang sa akin ng tatay ko, hindi pa ako tumatambay nun. Tapos sabi ko, uy, kawawa naman siya, ano nang gagawin dun sa vape shop? Eh di wala na yun. Oo, na yun, parang wala na Sabi, wala daw natira Natira, onti na lang. Sabi ko, pag nabenta niyo yan, ano nang babalik sa inyo? Eh di wala, di ba? Tapos, yun, yung boss ko na yun, nagulat ako sa kanya. Basta masipag lang siya Diba, late ko na na yung kwento na gano'n na may kasosyo. Akala ko siya lang talaga may-ari. Tapos kinuwento lang sa akin ng tatay ko na, "Di, yan, ganito, si ganyan, kasosyo niyan." Tapos nagulat ako, pa yun, parang minor pa ako nun, nagbabantay na ako dun. Tapos sabi ko, sa tatay ko pa nga nun, kasi sweldo ko dun, 12 oras, 100. Nalugi Kapitbahay niyo yung boss mo, sarap ng tulog mo, gigisingin ka nun kasi alis na kayo. Tapos 100 yun. Tip na sa mga nagbe-vape, alam niyo yung tip, di ba? 20 yung tip, hati pa kami doon. Grabe Oo. 10. Ganito siya. Malboro na lang mabibili mo doon Tapos, Exploited na siya. oo. Expose na to sa'yo. Hindi, wala naman ako binanggit. Sa bagay. Boss lang naman. Pero yung mga ganon, pero kasi siguro that time di pa naman malala inflation. Ano ba taon yan? 2019 siguro. Ayun. Ay, 18. May mabibili 19, pa mga naman yung 18 kasi 19. 18, 19, mga ganyan. Makabili pa naman ng pang isang kanin pag nagpares ka. Pero Safe na yun. Di na ako babalik dyan. Pero yun nga, kasi yun siya. Diba, syempre, matagal halos araw-araw ko na siya nakakasama. Tapos, kinakausap ko, nagkikintuhan kami. Tinatanong ko anong course niya. Tapos, nakapagtapos yata siya ng accountancy. Kaya ganun siya sa business. Alright. Si tita. Sige, tuloy. Sobrang niya sa business. Ang gagawin niya lang kasi nun sa akin, diba, kapitbahay kami. Sabay kami aakyat kasi nakamotor siya. Sabay kami nun. Ang gagawin niya nun, iiwan niya lang ako, tapos sisipagin niya lang maghanap ng mga supplier ng juice. Doon kasi siya kumikita. Tapos doon ko na laman na ang isang juice, binibili nyo ng 200 or 250. Tapos mabibili lang nila yun ng 80 or 100. Oo, totoo, ganun. Tas Lalo na pag ang nahanap mo is parang direct. Oo, yun nga. Ang bagsakan talaga. Tapos doon yun, araw-araw niya ginagawa yun. Tapos sinisipagin niya lang talaga mag-restock. Hanggang nabuo niya yung vape shop. Na yung dating ito lang yung itsura, ito lang yung juice, yan. Tapos isang estante lang.
Tapos nung pumaldo siya, 2 istante sa baba. Tapos yung lagay ng juice, pag ganun na. Puno na lahat yun. Nanakaw. Hindi na, Ay, di naman. hindi na, Sabi na yun, Ay, di pa. inahabol. Kala ko yun. hindi na siya Inahabol na yan. nanakaw. Kala ko yun kasing backstory. Tagal ko nagtrabaho doon. Laki na kumita noon. Simula noon, 1,000, 2,000. Tapos nung huling bantay ko doon, kumikita na yun ng 30 mahigit, 40. Ano Kada pa yun? araw. Kada araw yun, araw-araw, ganun. Bayad na lahat ng bills niya na kailangan niyang bayaran. So, ano yung naging factor doon na malaki na tingin mong kaya umabot siya sa ganun? Sipag. Sipag talaga. Marami nagsasabi nun, no? Sipag Tsaka talaga. feeling ko bukod sa sipag, marami ka talagang kilala. Connection. Oo. Ang dami niyang connection eh. Kahit saan. Pag kilala siya eh. Kahit na suluk-sulukan, tapos kasama niya ako. Ang dami niyang kilala. Yun yung pinakamahirap kasi lagi nila kahit tayo, kunwari nagso-social media. Tamad mo, dapat masipag ka. Pag normie, yung mga common citizen ang nakakakita nun, nati-trigger kasi sila. Hindi ko alam Kasi ang una kasi dapat, tingin ko para sa akin, ang una kasi dapat na chine-check kapag nakarinig ka ng mga ganon, okay, insight ng mga naging successful, tignan mo muna yung sarili mo. Bakit kaya ako na-trigger nung sinabihan akong masipag? Ay, dapat magsipag. Tamad ba ako? Diba? Tapos check mo yung buhay mo. Lalalim na yun eh. Ito ba yung gusto kong buhay? No? Na ito ba yung reality na gusto ko araw-araw? Kasi ito kunwari, bakasyon ng mga nag-opisina. Nag-leave sila. 'Di ba? Ayan, ang saya, ganyan, 2 days o kaya 1 week silang nasa beach. Tapos ang sasabihin nila sa social media pag pauwinan sila, "Okay, back to reality." Ganun. Ang lalim nun sa akin ang lalim nun. Parang Mabigat. Parang sinabi mo na, "Oy, reality mo yung pagpasok mo sa work." Tapos 'pag sinasabi mong back to reality parang nalulungkot ka. Sabihin ang lungkot ng pinili mong reality. Sino bang gumagawa ng reality? Tayo din. 'Di ba? Tayo lang din naman So, yun nga lang, kung gusto mo talaga yung malupit na reality, sisipagan mo. 'Di ba? Walang shortcut talaga no? Talagang makikipag-connect ka kahit na tinatamad ka or nahihiya ka. Talagang yun yung literal na parang explore out of your box. Talagang dati mahiyain ka. Ito si Joy. Nung una namin kita nito, dati bata pa 'to Pero nung nagkita ulit kami, 'di ba, medyo matagal tayong hindi nakita, taon din kaming hindi nakita. Nakakausap ko na siya ng ganito 'di ba? Dati hindi naman tayo ganito mag-isip pa Ano lang, happy-happy lang Sabay nagulat na lang na may mga common na napapakinggan, nalalaman, gano'n. Tapos same ng interes kung paano ba sa buhay. Wala, 'pag tumatanda na nagkakaroon ka na ng mga sarili mong pananaw. Parang yan yung sa Facebook, parang at this age, pag tungtong mo na 18, pipili ka ng personality mo. Pili ka kung sino mga personality yan. Sino ba? Si Bugoy na ba? O sino bang mga ibang personality sa internet? Parang pipili ka. Pero totoo pipili ka lang din. Kasi nasa internet sila Sila yung madalas mo na nako-consume araw-araw. So yun. Pinipili mong parang makikita mo sila as role model. Hindi lang sa kung ano sila. Like kung anong ginagawa nila. Parang, halimbawa, mag-set tayo ng example. Siguro sabihin natin sa mga siguro, sino bang pwede? Kayo, may masasample ba kayong mga artista na parang something na nililook up nyo ngayon? Like, for example, pinakasikat kasi na nakikita ko ngayon na nagpa-podcast, tas marami siyang si Bugoy, 'di ba? Pero hindi lang siya parang 50% nung niya is dahil sa mga basher, 50% din sa mga naniniwala, mga nakikinig talaga sa mga pinapayo niya. Pero kasi para sa akin, hindi naman talaga na acknowledge si Bugoy dahil sa mga sa issue sa kanya, yung mga nambabasya niya. Feel ko mas na siya dahil sobrang daming nahihiwagaan kung paano siya sumakses. Kumbaga, kung ano yung naging proseso niya. Like, especially doon sa mga nakakilala or nakikinig ng podcast niya, talagang nag-grind talaga siya. Nag-umpisa rin talaga siya sa na wala talaga muna. Talagang pagod. Parang si Doggy.
Kasi lagi kami nanonood din ng ano ni Doggy. Kinukuwento niya rin do'n na hindi naman agad pagka-ano niya Doggy na kaagad siya, eh. Nagtrabaho pa siya, naging janitor din siya, kumbaga di ko alam kung tama naging janitor, pero nagtrabaho din siya, nag-corpo rin siya. Sabay hanggang sa naging ayan, nakuha niya yung break niya sa kung anong ano niya. Parang dun papasok yung pinaka-favorite naming line, kaming magkakaibigan kami nila Gab, yung from nothing to something. Kala ko hold up. Ay, 'wag na, mawalan ng kilos ng masama, parang gano'n. Ayun, yung ano, sobrang tumatak sa grupo namin yung word na from nothing to something, especially kung hustler ka, like paano mo yung isang bagay na halimbawa, wala kang pera, ta's makakadiskarte ka ng sa maghapon na kumilos ka lang, like wala kang puhunan na ginastos para mag-umpisa ka dun, pero at the end of the day, nagkaroon ka ng kumita ka. Yung mga ano, parang kasi dati, nung di ko alam kung na-experience niyo 'to, pero for sure na ano niyo yung mga batang nagtitinda ng ano, pandesal, monay, mga gano'n. Kasi kumbaga titignan mo siya parang ano, eh, parang wala lang, pero sa totoo hustling na yun, eh. Kasi kahit sabihin mong dos kinikita mo per nabebenta mong tinapay, kita na yun. Tsaka yung kung halimbawa maka-20 ka that day, malaking bagay na yun para sa bata, 'di ba? Ayun, na dun ko lang naisip na parang kumbaga dun na papasok yung sipagan mo lang. Kumbaga marami kang puwedeng pagkakitaan. Kailangan mo lang talaga ng lakas ng loob tsaka sipagan mo lagi. Kasi sa pagdating naman sa trabaho, tano kung trabaho mo naman yun as long as wala kang naapakang tao, safe yun, eh. Tsaka nakakabuhay ka, okey na yun, patas yung ginagawa mo naman, eh. Kapag sa business, tapos hustling, hindi ka na dun talaga yung ano, eh, makikita mo na hindi madali kumita ng pera, eh. Yung sobrang effort mo, ang kakalabasan nun kakarampot na barya lang, gano'n. Pero lalaki yun ng lalaki kasi nga sisipagan mo siya ng sisipagan. Kaya ayun yung mga magaganda na ano, nakikita mong progress mo sa sarili mo na paano mo mapapalaki yung ginagawa mo na nagsimula ka sa maliit. Sabi nga ni Ninong Chicken, mahalin mo yung barya, eh. Kasi 'pag hindi mo nakikita yung halaga nung barya, parang mas lalo kang mada-down na kasi sobrang matagal mong mai-hit yung malalaki, eh. Tapos yung maliit pa lang nada-down ka na. Paano mo ma-up yung sarili mo dun sa mga malalaki na kung yung maliliit pa lang di mo na na-appreciate, nada-down ka na. Di mo maabot yung malalakihan. Yung sa sinabi ni Jilik sa take niyang mahalin ay ano, yung mahalin mo yung bara, sabi ni Ninong Chicken. Sa'kin, hindi ka makakabuo ng 1,000,000 'pag wala kang piso, 'di Tama. ba? Numbers yun, eh. Yun nga, eh. 'Pag sinasabi nilang yun, katulad hayaan mo yung barya, ganyan. Sa'kin kasi ano din ako sa pera, eh. 'Pag meron, meron, 'pag wala, wala. Kasi ang pera ginagastos lang naman siya. Pero kapag gusto mo talagang yumaman, gagawin mo talaga lahat. Kanina nga bago ako pumunta dito walang laman yung wallet ko, eh. Ngayon meron na ba? Walang laman wallet ko, hindi ako nagnegosyo, ang ginamit ko naman dun yung skills ko. So, Bago masasabi natin 'no na yung pera nandiyan na yan. nandiyan yung pera. Kukunin mo na lang. Kukunin mo lang. Sa'yo kung paano mo, kikilusan mo, Promise. makukuha mo siya. Ang laman ng wallet ko 12. Yung 10 piso dun pinang-kikiam ko, ta's yung 2 candy. Tapos sabi ko, pauwi na ako kasi pupunta na ako dito. Biglang may dumating na customer, inayos ko yung motor niya. Magkano binigay? 200, eh, di may 200 ako, 'di ba? Oh, 'di ba? Oh, ilang minuto lang yun. Hindi, ano siguro sabihin na nating magbabaklas-baklas ka ng ano, pero wala siya 1 oras, mga 30 minutes lang yun. 200. Ang laki nun. Maduming kamay, malinis na pera Oo. pagdating sa motor. Actually may sinabi si Choi kanina na ano, para na interested ako. Yung sinabi niya na barya muna, unti-unting galaw, maliit kita. Ay hindi, ang laki na ng effort mo sa simula, kakarampot lang ang kinikita mo. Pero kapag tinuloy-tuloy mo, Basta magtuloy-tuloy, yung maliit na yun magiging something. from small to big. Ang tawag kasi dun sound check, ayun. To be continue. To be continued 'no, nalobat kasi yung camera natin. Dun nga yung sa science na sinabi ni Choi na ayun nga,
sobra yung effort mo sa simula ng business mo pero kakarampot lang yung nakukuha mo. Pero eventually kapag nagsipag ka ba at pinagpatuloy mo, lumalaki. Anong science do'n? Kasi nagiging unaware tayo or unconscious na nagko-compound pala tayo. Law of compounding 'yan. Kaya malakas yung conviction ko sa gano'n. Kasi kilala niyo ba kung sino yung nagsabi nun? Si Albert Einstein nagsabi nun. Okay. Siya yung parang parang isa siya sa, 'di ba ang alam nating parang ano? Wonders of the world ba 'yun? Alam niyo ba 'yun? Parang gano'n? Yung Humming Gardens. Ay parang mga ganyan wonders of the world. Okay. Yun daw ang isa na hindi sinasabi. 'Di ba ang mga wonders of the world places siya? Lugar. Pero yun daw yung hidden law of compounding. Na hindi mo masyado napapansin pero nangyayari siya sa sa universe. Na sabihin na natin sa pera. Kaya nga yung 'di ba, yung papagulong ka ng puhunan. Pag pinagulong mo 'yan parang snowball. Malaki. Lumalaki. Pababa siya ng pababa, lumalaki siya ng lumalaki. Pero syempre when it comes sa ayun nga, sa actual na, ang daming factor like consistency, kunwari stocks, yung pakikipag-connect mo sa mga customers mo, paano mo sila ma-maintain. Maraming factor, pero yun talaga yung science dun. Isipin mo lang na nagko-compound ka na nagko-compound. Kaya nga maraming nagsasabi sa atin lalo na yung mga, yung mga influencer na successful na, sipagan mo lang everyday kahit 0.5% lang yung dumagdag sa progress mo, okay na. Gets. Kasi hindi naman 0.5 ngayon tas 0.5 bukas. Hindi, 0.5 ka na kahapon Dagdagan mo ng 0.5 ngayon, 1% ka na Tsaka doon din dagdagan nang mo rin. gagaling yung galawan mo lang. Hindi mo pa siya makikita ngayon. Pero galawan mo lang. Kasi doon ka magugulat ka na lang. Bawa, ito, pinaka-basic na example. Kasi napapractice ko siya dati. Alam mo yung galing kang school, may baon ka, di ba? Tapos pag uwi mo, parang nagkakaroon ka ng barya. Tapos, ang gagawin mo dun sa barya, itatabi mo muna. Kahit hindi alkansya, kahit sa wallet lang. Tapos hindi mo siya gagalawin. Nagkaroon ako ng ganong galaw dati, na pag barya, di ko yung gagalawin. So, kung gustong bumili ulit, yung mga buo yung gagamitin ko. So, nangyari, patagal ng patagal, kada araw, may mga barya. Parang araw-araw naman, nagkakaroon ka ng barya. Kahit piso lang yan, kahit 2, 3. Maliit lang yun, di ba? Kung tututusin, kung nakita mo sa isang araw, maliit lang yung piso, parang wala namang value yan Pero pag di mo siya napapansin, tuloy-tuloy mo lang siyang ginagawa. Nagiging malaki na, nagiging 100 na, nagiging 50 na, nagulat ka na lang na may value na siya, nang hindi mo napapansin. Pero, lagi mo siyang ginagawa. Ang nakikita ko lang na challenge niyan sa compounding when it comes sa pera is, kaya sa business may capital ka. Kailangan hindi napu-pull out yung capital or profit. So, monitored mo Doon talaga. talaga siya mas nagwo-work. Hindi yung sabihin na natin, nag-profit tayo, kunin mo na agad yung profit, nagte-take profit ka na kaagad. Wala, yun, nagsisimula ka lang ulit 'Di ba? Parang reset ka lang ng reset nun Kasi yung magiging puhunan mo lang ulit, yun lang ulit yun lang ulit. Tapos, yun lang ulit yung kikitain mo. tapos yung profit mo, consumable na kasi gagamitin mo na siya for a living, gano'n. Parang nagsisimula. Kaya nga, pag magbi-business ka, sa perspective pa lang namin, hindi pa naman namin sinasabi na successful na kami. Wala, sobrang layo pa. may mga nalalaman lang. May mga nalalaman lang kami. Ideas. Tsaka tinitake action kasi natin agad. So, along the process, natututo kami. Baka kasi iniisip nila na, andun na, bakit andun ganyan na pa rin kayo? nakakapagsalita. Oo, ang lakas nyo magsalita. Wala pa Pero, may galaw na motor ba nyo yan? ganun pa din. Diba? Hindi. Medyo malawak kasi yung yung parang, ano ba yung pagiging mayaman sa isang tao Ano ba yung wealthiness sa kanya ano yan, kumbaga, malawak yan. Kumbaga ang pinag-uusapan lang namin, yung hustle itself, kung paano kami nagsimula, paano kami nakakatagal, kasi years na rin kaming nag-hustle sa iba't ibang hustle namin. Paraan. Bawat individual sa amin, iba't ibang hustle din So yun, kaya kami nakabuo ng ganito kasi common interest din. Magsasama-sama talaga yung sino yung pare-parehas mag-isip. Mafi-filter out yan. Naisip ko nga to di ba? Di ba pag nagbibistay, ang binibistay mo kasi doon,
Yung mga bato sa buhangin. Ah. 'Di ba? Tapos, yung napi-filter, para kasing yun yung mga taong may same interest eh. So, 'di ba, unang salang, bistay, nasasala agad. Nasasala na. Pero, kapag tinuloy-tuloy mo pa siyang ibistay, nasasala pa pala siya, akala mo yun na, kasi meron diyang mga tao na akala mo solid. Yung parang mga, ayun, buhangin na nagbuo. Akala mo bato yun, pero kapag tinuloy mo yung pag-filter, pag lumalim ka ng lumalim sa pag-filter out ng mga tao, parang yun yung sila, yung mga, ano, yung mga taong akala natin totoo. Yun sila yung parang yun sila yung, para silang mga buong buhangin. Akala mo solid. Akala mo solid, pero kapag tinuloy mo pa yung pag-filter, nakikita natin, hindi pala sila belong sa atin. Lalaglag lang din sila at ang matitira lang talaga yung totoo. Para silang para silang mga luya sa lugaw. Parang luya sa lugaw. Para silang ganun. Nagpapanggap na karne. Para silang nagpapanggap na karne. So yun, ibang topic yun, no? Iba. Next episode, i-ano natin yan. Tackle natin yan. Pwede. Peace. Peace out.